Pansinin lang natin tong mga tanong sa comment section about NBA referee. Di ko na babasahin isa-isa pero shoutout sa inyo. So basically, tinatanong lang nila kung ano ang parusa sa mga referees pag may maling calls at bakit parang hindi makaporma ang mga players o minsan parang pati NBA sa kanila. Isa ka din ba sa mga minsan bad trip sa kanila dahil ang players pag may violations, may technical, ejection, may suspension, suspension without pay at minsan may fine o multa pang kasama. Habang ang mga referees parang wala. Parang wala din. Pero bago yan, palambing muna ng YouTube channel natin. Baka naman, isang tap lang yan pag sinipag ka lang naman. Okay? Game na. Well, kung ang mga NBA players ay may Players Association o parang union, ang mga referees ay ganun din. Sila ay represented ng National Basketball Referees Association o NBRA. Isang labor union na itinatag noong 1977 para i-negotiate ang kanilang mga kondisyon like sahod, assignments, benepisyo kasama ang NBA management. This means sila ay empleyado ng liga at may collective bargaining agreement din sila. Pero bakit nga ba minsan mali ang mga calls ng referees? Intindihin din naman natin sila. Una, tao yan sila. Hindi AI na automatic o lahat nakikita. Kahit alam ng mga ref ang rules, napakabilis ng NBA game at may 10 players sa court. Ang referees, 3 lang. Walang nakatokang ref bawat isang player. So hindi lahat ng foul o contact mauuna agad makita ng ref. Ito ang pangunahing source ng missed calls o minsan late calls. Pero sa NBA, may tinatawag din na last 2-minute report. Tuwing close game na nagpapakita kung alin na calls o non-calls ang tama o mali. Pero limitado lang ito sa huling 2 minuto at ilang mga laro lang bawat season. Yun nga lang, pag during review, napatunayan na mali ang tawag ng mga referees na minsan nag-cost ng game sa isang team o yung maling tawag na yon na nagpatalo sa isang team, hindi din naman mababago yung resulta ng laro. So parang ang dating, wala lang, sorry lang, aamin lang sila na mali sila pero wala namang magbabago. Kaya kadalasan yung mga fans ng natalong team dahil sa wrong calls, bad trip. Pero bad trip din naman talaga. Parang review pa kayo ng review, wala din naman mangyayari. Pero actually, behind the scenes, may nangyayari naman na hindi na pinapublicize ng NBA. So, ano yon? May performance review o quality review process din ng mga referees o may tumitingin ng ginagawa nila sa game. Lahat tinitingnan, lahat ng calls. Hindi lang sa last 2 minutes, kundi buong game. So, nire-review lahat ng tawag na mali, tama, marginal o yung maninipis na tawag at pati yung missed calls, non-calls o yung mga hindi na tinawagan. So every calls ay graded internally. Sinusuri yun lahat at may impact yon sa mga susunod nilang assignments o kung pwede ba sila ilagay sa mga big games like playoffs game o finals. At remember, naghahabol ang referees na makapag-officiate ng mga big games kasi mas malaki ang extra bonus pay per game sa mga big games. Kasi ang sweldo nila per year ay nakadepende sa dami ng game na nag-officiate sila. So, pag may mga errors sila sa game based sa quality review process, hindi naman sila basta-basta tinatanggal tuwing magkakamali. Bilang union members, may job protection sila pero ang mga possible penalties na hindi mo na nalalaman ay una, pwedeng yun nga, hindi mo na ma-assign sa mga big games. May retraining o additional evaluation at in rare case, demotion or tinatanggal sa rotation. Hindi na lang pinapublic kasi ang NBA Referees Association ay pinoprotektahan ang mga ref laban sa public punishments. So walang suspension announcement, walang press con at lalong hindi nila papangalanan sa media. Kaya mapapansin mo pag ang player nagsalita ng hindi maganda sa mga officials, especially during press con o post-game interview, pinagmumulta ng liga. Kaya feeling tuloy ng mga fans, bawal makante ang mga referees. Pero ang mga teams or coaches ay pwede mag-file ng complaints against referee o pwede sila magpasa ng clip sa NBA. Pero hindi yon para baguhin ang results ng game o palitan yung nanalo. Hindi naman lahat ng missed calls nasa last minute. Ang main purpose ng complaint ay i-point out ang patterns at i-flag ang performance ng particular referee. Pero walang public response ang NBA at wala ding confirmation kung tama ba yung nag-complain unless pasok sa last 2-minute report. Yun, maglalabas ng official report ang NBA at may apology. Pero sa mga fans na walang tiwala sa mga referees, hindi ko din kayo masisisi. May time talagang parang sila yung nana sa court at hindi yung mga players. At meron pang mga fans na sa mga referees sinisisi bakit tinatawag na soft o malambot ang era ng NBA ngayon. Kasi walang silbi ang flapping kung hindi kumagat o pumipito ang ref. Naging palahanap ng foul ang mga players kada play dahil alam nilang kahit madikitan lang ng konti, may pipito na agad.
Konting snap o konting emotion ng players, technical, ejections. Mas gamit na gamit nga daw ang pito ng mga referee ngayon kumpara ng mga nakaraang era. Pero again, mali yung paniniwala ng marami na siga ng NBA ang mga referees. May mga penalties at parusa din sa kanila. Hindi lang talaga pwede i-public. Kasi remember, sila ang final authority sa loob ng court. Hindi sila pwede mawala ng credibility dahil magre-reflect din yon sa buong liga. Tsaka imagine ang game na lahat na lang ng calls nila kukontrahin ng players o sisigawan sila dahil lang sa nasira sila in public at nawalan sila ng credibility. Parang mas lalong gugulo yung laro. At yes, meron talaga silang maling tawag. Hindi maiiwasan yon lalo na at again, tao lang din ang referees. Ang mahirap lang sa part nila, hindi naman natin sila napupuri sa 100 tamang calls. Mapapansin mo lang sila pag mali na yung tawag nila. Pero para sa'yo, soft nga ba ang era ng mga players ngayon o referees ang malambot? Share mo naman sa comment section. Paki-like, share at subscribe na din sa ating channel para sa mga susunod pang gantong klaseng NBA kwentuhan.